Sunod-sunod na sumabog ang mga pambenta ng ilang tindahan ng paputok sa Lapu-Lapu sa Cebu. Minsan na yan nangyari sa Bocaue, sa Bulacan, na tinaguri ang firecracker capital of the Philippines. Kaya regular ang inspeksyon ng mga otoridad doon. Nakatutok si Rafi Tima. Mistulang napaga ang pagsalubong sa bagong taon ng mga taga-Sitio Capayas, Barangay Canhulaw sa Lapu-Lapu City sa Cebu, nang halos sabay-sabay na magsisabog ang mga tindang paputok sa isang stall doon. Ang ilang paputok, tumilapon pa patungo sa ilang nakaparadang motor. Wala namang nasaktan sa nangyaring sunog dahil nakaresponde agad ang mga bumbero, pero nagdulot ito ng matinding pinsala sa lugar. Hindi nalalayo ang eksena ito sa nangyaring malaking sunog noong 2007 sa tindahan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan na tinuguri ang firecracker capital of the Philippines. Ubos sa mga hilera ng mga tindahan ng paputok at milyong piso ang naabo dahil dito. Pero mula noon, hindi na rin naulit ang sunog sa Bocaue matapos silang magpatupad ng mga pagbabago. Pinakamahalaga rito ang pagbabawal sa pagtesting ng mga paputok sa lugar. Nagkalat ang mga karatula sa lugar bilang paalala. Maging sa iba pang bahagi ng Bocaue na dinarayo ng mga namimili ng paputok mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon, mahigpit na rin daw ang panuntunan. Meron no kaming fire extinguisher, tubig, buhangin, at saka fireball. Yun po, tsaka ito yung mga, ano tawag yan, yung tumutunog. May fire alarm po kayo? Oo, fire alarm. Maging mga dumadaan lang sa lugar na naninigarilyo, sinisita rin nila para iwas disgrasya. Anong sinasabi niya? Bawal po yan. Hindi kayo pwedeng mag-ano niya, dadamputin kayo ng pulis. Sumusunod naman. Kaya dapat naka-alisto ka rin. Tingin ka ng tingin sa paligid. Regular na rin daw ang pag-iikot ng Bureau of Fire Protection sa 75 tindahan at 7 manufacturing sites sa Bocaue para magpaalala sa mga panuntunan ng wastong pagbebenta ng paputok. Nililimitahan din ang mga nakaimbak sa mga tindahan. Meron lang po kasi talagang nakalaga kung ilan lang po yung po pwede dong imbak. Kasi the more na mas marami, mas nakakatakot yun. Tapos dapat maayos din yung paligid, wala masyadong dumi. Ayon sa mga nagbebenta rito, bukas sila sa posibilidad na ibahagi ang kanilang karanasan at kaalaman sa ligtas at maayos na pagbebenta ng paputok para hindi na maulit ang mga aksidenteng tulad nito. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Dinukot sa loob ng kanyang bahay sa Parañaque ang isang Chinese national na itinuturing daw ng mga otoridad na boss ng Pogo. Inaresto ang kanyang gwardiya at bodyguard na sinasabing kasabwat ng mga dumukot ang nahulikam na krimen sa pagtutok ni June Federacion. 6 na armadong lalaki ang bumaba sa van sa tapat ng bahay na ito sa isang subdivision sa Parañaque City na inuupahan ng isang Chinese national Martes ng hapon. Karamihan sa mga bumaba, nakasuot ng mga damit at vest na may salitang pulis sa likuran. Nilapitan nila ang gwardiya sa loob ng bakuran. Sa pagpasok po, dinisarmahan yung security guard. Sunod na nalapitan ng isa pang lalaki. Ilang minuto ang lumipas, inilabas nila ng bahay ang Chinese na nakaposas habang hawak ng 2 suspect. Ito po, yan na po si Mr. Sinakay po nila sa high ace. At tuloy-tuloy na po yan. Pumasok po sila mga around 3:20 at lumabas mga around 3:50. So mga 30 minutes po sila, nasa loob sila ng village. Sabi ng Parañaque City Police Station, nagpanggap lang daw ng mga pulis sa mga suspect para isagawa ang pagdukot. Ayon po doon sa security, doon sa gate 1, nagpakilala po sila na mga pulis at may operation po sa loob. Magsaserve sila ng isang warrant of arrest. Kaya Mr. Nagpanggap lang ito ng mga pulis para mabilis sila makapasok doon. Wala pang impormasyon kung nasaan at ano ang ginawa sa biktima. Nang mag-imbestiga ang mga pulis, napag-alamang ang isa sa mga suspect ay dati palang gwardiya sa subdivision. Nakita siya ng isang saksi, nakausap ang gwardiya at bodyguard ng biktima, di kalayuan sa bahay niya, ilang araw bago ang krimen. Lumalabas po sa investigation, nakasabwat sila doon sa insidente kaya inaresto natin sila yung dalawa. Naharap sa reklamong kidnapping ang bodyguard at gwardiya ng biktima, kasama ang 7 suspect na pinaghahanap pa. Ano yun, sir?
Kayo ikaw po ba yung bodyguard? Driver po. Driver bodyguard. Siya po yung security guard. Yung panarang po, siya Kung ano lang abogado niya na lang. Base sa mga impormasyong nakuha ng mga investigador, ang biktima raw ay isang negosyante at itinuturing na boss ng Pogo sa Parañaque. Iniimbestigahan pa kung sino ang utak ng grupo na dumukot na hanggang ngayon ay wala pang ransom demand. Isa sa mga modus kasi ng mga Chinese, pag hindi nakapagbayad ng utang, pinapakidnap nila yung kanilang kababayan at pinapatubos din sa mga kamag-anak doon sa China. Related din po sa Pogo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Naaresto na ang itinuturong finance officer ng Zunyuan Technology na nakatakas sa raid sa Bamban, Tarlac nitong Marso. Nahuli ang dayuhang si Pan Mei Xu ng mga tauhan ng Immigration, AFP at PAOK habang kumakain sa isang restaurant sa Pasay City. Maharap si Pan sa mga reklamo kaugnay ng umano'y immigration violations. Gayun din sa mga reklamong kriminal kaugnay ng pagkakasangkot umano sa human trafficking. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Pan. Sabi nga sa isang Christmas carol, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Isinasabuhay yan ng isang fire volunteer sa Cebu na tuloy ang serbisyo kahit nasunugan din. Kaya ngayong Kapaskuhan, kilalanin naman ang kanyang kabayanihan. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mahigit 500 pamilya, mahigit 1,600 individual ang nawala ng bahay sa malaking sunog sa Barangay Look sa Mandaue City, Cebu noong Marso. Itinaas sa third alarm ang sunog. Isa sa mga agad na rumisponde ay ang volunteer firefighter na si Ryan Conson na nooy off-duty. Nagtamo siya ng paso sa katawan. At nang maapula ang sunog, kabilang rin si Ryan sa mga pansamantalang nakisilong sa Barangay Look Gym kasama ang ibang nasunugan. Kasama kasi ang kanyang bahay sa mga natupok. Mahirap talaga yun kasi nagtulong ka sa ibang tao tapos yung bahay mo wala na pala. Nasusunog na pala. Siniguro ko na yung anak ko. Nawalan man ng tirahan, nagpasalamat siya na ligtas ang kanyang buong pamilya at sama-sama silang magdiriwang ng Pasko. Patuloy kahit anong mangyari. Patuloy pa rin. Nagsiservisyo. Matapos ang 9 na buwan, patuloy ang dahan-dahang pagbangon ni Ryan at kanyang pamilya sa tulong ng mga taong may mabubuting loob. Para sa barangay chairman ng Look, hindi matatawaran ang ginawang sakripisyo ni Ryan. Ang pinapakita talaga ni Ryan is really a determination na talagang voluntary job. So despite of what happened, traumatic yung ang nangyari sa kanya, but he continued to serve as a fire volunteer. He is part of the Employee of the Year, Most Outstanding Employee of the Year of 2024 here in Barangay Look. Ngayong Pasko at sa pagpasok ng bagong taon, umaasa si Ryan na magiging mabuti ang pamumuhay di lang ng kanyang pamilya, kundi lahat ng mga biktima ng sunog. Kahit anong mangyari, basta tayo magkasama, enjoy lang ngayong Pasko. Wala na tayong magawa dyan sa yung ride dyan na yan. Dapat tayo masaya kasi Pasko ngayon eh. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sereno, Nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Malaking balita nitong nakaraang taon ang pagpanaw ng nag-iisang elepante sa ating bansa, si Mali. Pero para sa mga na-miss si Mali, may pagkakataon kayo para muli siyang masilayan. Ang pinresermang katawan ni Mali muling uuwi sa tahanan nito sa Manila Zoo. Sa lahat ng biyahe ng truck driver na si Ann,
Dito daw siya kinakabahan. Isang maling galaw niya lang kasi ang kanyang pasahero baka mapano. Ang kanya kasing sakay walang iba kundi tinaxidermy o pinreserbang katawan ng tinaguriang the loneliest elephant in the world, si Vishwa Mali o Mali. Marami pong nag-recommend kay Doc Jason na ako daw po yung mag-drive. Masaya. Siyempre, ako po yung napili nila. Kinakabahan din po ako. Bawal akong magkamali dito. Si Mali tong isasakay namin. Safe and sound kaya maihatid nila Ann si Mali sa tahanan nito sa Manila Zoo. Kuya Kim, paano napipreserve ang katawan ng hayop sa taxidermy? Kuya Kim, ano na? Cody, welcome back! Taxidermy ang tawag pagpreserba ng anyo ng hayop na wala ng buhay para i-display o di kaya para pag-aralan. Ang balat ginagamitan ng iba't ibang kemikal para matanggal ang moisture at matuyo. Tsaka ito maingat na ina-arrange at tatahiin sa hinandang form ng hayop. At para mas maging realistic, ito'y pinipinturahan o kukulayan. Sa kaso ni Mali, nang mamatay ito Nobyembre nitong nakaraang taon, ang mga labi nito dinala dito sa Angat, Bulacan para i-taxidermy. Ang gumawa nito, ang veterinaryong si Dr. Jason. Nung marinig ko sa news yung about po doon sa namatay po si Mali, nag-post agad ako sa social media na any possible connection with Manila Zoo. Daming taong kumukontak sa kanila, sinasuggest po kami. Doon po nag-come up na tinawagan po kami. Sa lahat daw ng mga pinreserba ni Dr. Jason, ang mga labi raw ni Mali ang pinaka-challenging. Hindi namin siya pwedeng tigilan, katulad ng ginagawa namin sa mga dog and cats. Nakikita po kasi namin, nagdedecay na siya, kailangan continuous yung process. Doon ako nag-decide na, sige, hatiin natin yung team. Kaya naman inabot daw ng siyam-siyam bago niya natapos ang pagpreserba sa elepante. Kapag mga dog and cats, nasa 3 to 6 months lang po kami. Ito pong si Mali, inabot po kami ng siguro mga 11 months. Hanggang nitong December 16, sinudura siya ng grupo ni Ann para ihatid pa Maynila. Grabe yung biniyahin namin, di ba? Ang tagal. Inabot po kami ng 7 hours kasi 5 a.m. kami umalis sa bahay. Kasi po, ang dami na pong mga kuryente na pwedeng sabitan po ni Mali. Makalipas ang mahigit 7 oras na biyahe. Si Mali, nakauwi na muli sa kanyang naging tahanan sa loob ng mahigit 4 na dekada. Sobrang proud din po ako sa sarili ko. Hindi ko to makakalimutan itong nangyari sa buhay ko na to. Pero alam niyo ba kung anong pinakamalaking hayop na tinaxidermy? Ang isa sa pinakamalaking taxidermy animal sa buong mundo ay isang 8 toneladang whale shark o butanding. Na centerpiece ngayon ng isang museo sa Centerport sa New York. Ang naturang butanding 2 beses na raw kinailangang ipreserba. Ang original na taxidermy model kasi nito na damage kaya kinakailangan i-restore gamit ang makabagong pamamaraan ng pag-preserve. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Ipinapabasura sa korte ni Pandi Mayor Enrico Roque at 2 kapwa akusado ang arrest warrant laban sa kanila kaugnay ng kasong rape. Saad nila sa mosyong inihain sa Caloocan Regional Trial Court. Gawa-gawa at may bakit ng politika ang paratang. Hindi rin umano binigyan ng pagkakataong maipaalam sa mga akusado ang mga detalye ng isinampang kaso laban sa kanila na labagaan nila sa kanilang karapatan. Hiniling din nila sa korte na ibalik sa prosekusyon ang kaso para muling investigahan. Umatras ang Tingog Party List sa kasunduan nito sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines matapos mabatikos dahil posible umanong magamit sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa party list, layon sanang tugunan ang kakulangan sa healthcare facilities sa bansa. Pero kinuwestiyon sa Senado ang timing nito at kung kailangan pa ang party list para lang maipatupad ang programa. Sabi ngayon ng Tingog Party List, nakita nilang hindi na makakatulong ang partisipasyon nila sa programa. Pinaubayan na nila sa ahensya ng gobyerno na suriin ang naturang programa bilang solusyon. Ininda ng buong mundo ang mainit na temperatura ngayong 2024 na tinaguriang hottest year on record. Ang sobrang init na may ambag pala sa malalakas na bagyo, magpapatuloy hanggang sa susunod na taon. Ang banta ng nagbabagong klima sa report ni Rafi Tima. Habang tagaktakang pawis ng marami nang magsimula ang taon, tuyot na tuyot naman ang mga lupain. Record-breaking ayon sa Pag-asa ang temperatura sa bansa dahil sa El Nino. Pero hindi lang yan sa Pilipinas. May datos nang nagpapatunay na 2024 ang hottest year on record sa buong mundo.
At ayon sa European Union Copernicus Climate Change Service o C3S, halos tiyak nang ito ang unang taong malalagpasan ang 1.5 degrees Celsius na climate benchmark o hangganan ng init para hindi lumala ang global warming. Ito yung tinatawag nating tipping point na irreversible na yung process at yung may mga biodiversity, for example, na posibleng hindi na makasurvive dun sa kanilang adaptive capacity. Ang matitinding bagyo halimbawa, resulta rin pala ng pag-init ng mga karagatan sa mundo tulad sa Pasipiko. At a depth of more than 450 meters sa ilalim ng ating karagatan ay naging favorable dun sa mga tropical cyclone development na nakaapekto dito sa ating bansa. Damang-dama na yan ni Gemma dito sa bandang Araneta Avenue sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Ngayong taon, sunod-sunod na baha ang kanilang naranasan. Pinakamalala raw noong bagyong Karina. Karina po nakalampas po sa namin, trapal. Ano kayo nagpunta nun? Second floor. Lumangoy pa nga ako eh. Daang libong piso na ang nasira nilang ari-arian dahil sa mga baha. Apektado pati kabuhayang vulcanizing shop at maliit na karinderya. Mga 5 months bago ko na ka-recover kasi ang mga gamit ko tapon talaga lahat. Kahit ang minimum na temperatura sa gabi, mas mainit ngayong 2024 kumpara sa mga nakaraang taon. Hindi lang ito nagpapataas ng konsumo ng kuryente. Posibleng magresulta ito sa pagbaba ng kalidad ng agricultural products. Ang lalong di magandang balita, posibleng magtuloy pa hanggang sa first quarter ng susunod na taon ang mainit na panahon. Maaari din yung mga other rain-bearing weather system medyo active, kagaya nitong Intertropical Convergence Zone, shear line, and itong ating surge ng ating northeast monsoon or amihan ay hindi pa natin nararanasan. So yan yung mga possible na posibleng makapagpaulan sa pagpasok ng taon. Matindi na ang mga bagyo ng 2024 pero hindi pa yan ang ibinabala noon na La Nina. Nakatakda ng i-anunsyo ng Pag-asa kung matutuloy ang La Nina sa bansa sa 2025 na maaaring magresulta sa mas mababang temperatura. Meron man o wala, tiyak pa rin nila ang mga bagyo at pagbaha sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang, dapat na itong paghandaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Low pressure area na lang ang dating bagyong Kerubin, pero binaha ang ilang bahagi ng Davao del Norte at may mga residenteng kinailangang ilikas. Nakaranas din ng malakas na pagulan ng Bicol Region dahil sa epekto ng shear line. Nakatutok si Ian Cruz. Tuloy ang inabot ng tubig ang bahagi ng bagong gawang temporary bridge na ito sa Bulan, Sorsogon. Hindi tuloy makatawid sa tulay ang anumang uri ng sasakyan, kaya mga taga-barangay inararan, nagbalsa na lang. Sa ngayon ay patuloy pang nakararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na pagulan ang buong lalawigan. Ang ulang yan sa Bicol Region dahil sa epekto ng shear line. Yung dating bagyong Kerubin na isa na ngayong LPA naman ang patuloy na nagpapaulan sa Visayas at Mindanao sa Panabo City, Davao del Norte. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay. Ang mga paninda ng isang residente nalubog sa baha. Misulang ilog naman ang kalsada at may mga residenteng sinagip ng CDRRMO. Nasa 6 na pamilya o 20 individual mula sa 4 na barangay sa lungsod ang inilikas. Nagpabagal din sa daloy ng trapiko ang halos abot-tuhod na baha sa National Highway dahil sa epekto roon ng low pressure area. Sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang klase at trabaho sa public offices ngayong araw. Sa Tagum City naman, tinatayang aabot sa 60 pamilya mula sa barangay Magdum ang pinalikas dahil sa baha kagabi. Nakauwi rin ang mga apektadong residente kaninang umaga. Kinailangan namang isara ng pansamantala ang isang lane sa Kilometer 69 National Highway sa bahagi ng barangay Tuboran, Mawab, Davao de Oro dahil sa minor landslide. Agad nagkasa ng clearing operations. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Muling kinilala ang Teletong Kapuso sa 37th Aliw Awards at kasama dyan sina Julian San Jose at Stel ng SB19. At ang talented panganay ng Dongyan na si Zia Dantes may award din. Makichika kay Aubrey Carantel. This year's Entertainer of the Year is Julian San Jose.
Sa ikalawang pagkakataon, itinanghal bilang Entertainer of the Year si Asia's Limitless star Julian San Jose sa 37th Aliw Awards. Pinarangalan din sina The Voice Kids coaches Julie at SB19 Stel as Best Collaboration in a Major Concert para sa kanilang Julie and Stel Ang Ating Tinig. Produced by GMA Synergy, GMA Entertainment Group, and 1Z Entertainment. Ang panganay ng kapuso royal couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera na si Zia, tinanggap ang unang Aliw Award as Breakthrough Child Performer of the Year. Para yan sa kanyang viral performance ng Rise Up sa isang recital concert. Good evening, everyone. Thank you for making me have this opportunity to speak to all of you. And thank you for the Aliw Awards for giving me this wonderful award. Pinasalamatan din ni Zia ang kanyang ever-supportive and proud parents. Best stand-up comedian naman si Super Tekla. Best Group Ensemble Performance in a Concert si Sparkle artist Gian Magdangal and Lara Maige for the Greatest Duet. Best Featured Actress in a Play si lolong actress Charmaine Centenera Buencamino para sa stage play na Grace. At ang kanyang mister na si Noni Buencamino, wagi namang Best Lead Actor in a Play for Balete. Si It's Showtime host Kariel ang Best Lead Actress in a Musical para sa Little Shop of Horrors. Ayon kay Aliw Awards Foundation Founding President Alice Reyes, patuloy silang magbibigay ng pagkilala para sa live entertainment industry. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Salamat, Iya. Sakto sa mga ninong at ninang na nagkakanap ng malutong na perang pang-aginaldo ang mga bagong perang polymer na ilalabas ng Bangko Sentral. Kung kailan at saan pwedeng makuha, alamin sa pagtutok ni Marie Zumali. May iba na kapag tinanong kung anong gustong matanggap ngayong Pasko, cash o pera ang sagot ng iba. Kaya saktong-sakto raw ang ipinasilip ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong pera. Ipinresenta kanina ng BSP kay Pangulong Bongbong Marcos ang polymer bank notes ng 500 piso, 100 piso at 50 piso. The first Philippine polymer banknote series is smarter, cleaner, and stronger. Smarter because they have advanced anti-counterfeiting features and a smaller carbon footprint. Cleaner because viruses and bacteria do not survive on polymer as long as they do on paper. And stronger because they last longer than their paper counterparts. The pandemic reminded us of just how important hygiene is in our daily lives. Cash, which passes through countless hands every day, can carry germs, bacteria, and even viruses. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Maaari na yang makuha sa mga bangko at maggamit simula December 23, pero limitado muna sa Greater Manila area. Simula sa Enero, inaasahang masisirculate ito sa buong bansa. Ito ang itsura ng mga bagong polymer banknotes o pera na makikita na natin sa sirkulasyon simula sa susunod na linggo. Bukod sa 1,000 piso kung saan tampok ang Philippine Eagle, tampok naman sa 500 peso bill ang Visayan Spotted Deer, Palawan Peacock Pheasant sa 100 piso at Visayan Leopard Cat sa 50 piso. Beyond featuring our biodiversity, these notes honor the everyday culture that we live and that we see around us. The intricate weave patterns carry the stories of families, communities, and generations who have kept these traditions alive through their hands and hard work. Pero kahit may bago ng pera, maaari pa rin gamitin ng mga lumang perang papel. Pero dahil mas matibay, mas practical daw ang polymer notes. Polymer banknotes can last up to 7.5 years, 5 times longer. And that means that we no longer need to replace them as often, saving money, cutting down on waste, and making a meaningful contribution to protecting the environment. Pwedeng ito, Pep. Bawal planchahin. Opo, plastic po ito, so talagang masisira po. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 6 na araw na lang, Pasko na.
Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.